Pwede bang minsan pa isang malakas na palakpak para sa Panginoon? Hallelujah! Oh God, we welcome you in this place this morning. Mga kapatid ko, handa na ba kayong magpuri sa Panginoon? Hallelujah! Come on, let's give our best offerings to God today as we welcome His presence in this place. Hallelujah, Lord! Hey! Hallelujah, we glorify you, Jesus. Come on, we sing, church. This is the moment I've been waiting, though I'm fading, but nobody can stop me now. Lord, my desire is to seek and know you more, and I wanted to see you face to face. Come on, we sing. Oh, ready to dive into your ocean of faith. Oh, ready to follow everything you say. Lord, I'm ready now to lay it down now. All my sins and disgrace, lay it down now. Everything that holds me down, I want to give away. Lay it down now. 'Cause you're the only one I need. Lay it down now. I wanna lay it down. God, this is a moment I've been waiting, though I'm fading, but nobody can stop me now. Lord, my desire is to seek and know you more, and I wanted to see you face. Come on, we sing. Oh, ready to dive into your ocean of faith. Lord, oh, ready to follow everything you say. Lord, I'm ready now to lay it down now. All my sins and disgrace, lay it down now. Everything that holds me down, I want to give away. Lay it down now, God, 'cause you're the only one I need. Lay it down now. I wanna lay it down. Hallelujah. Pwede ko po bang makita ang mga kamay na handang magpuri at pumalakpak sa Panginoon? Come on, church, lift those hands as we declare this. Oh God, we sing. Lord, I want to give you praise. Accept my offering, and lay my life as a living sacrifice. Accept my offering. Come on, we say, Lord, I want to give you praise. I lay my life as a living sacrifice. Oh Lord, I want to give you praise. Lord, I want to give you praise. Accept my offering, I lay my life as a living sacrifice. Accept my offering. Lord, I want to give you praise. Accept my offering. I lay my life as a living sacrifice. Hallelujah, we sing. I'm ready now. I'm ready now. I'm ready now. I'm ready now to lay it down now. Yes, Lord, all my sins, lay it down now. Everything that holds me down, I want to give away. Lay it down now, God, 'cause you're the only one I need. Lay it down now. I wanna lay it down now, God. All my sins and
disgrace. Lay it down now. Everything that holds me down, I want to give away. Lay it down now. 'Cause you're the only one I need. Lay it down now. I wanna lay it down. Hallelujah, thank you, Jesus. Lay it down now. 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 Hey! Come on, let's continue to give praise to God. Hallelujah. Hey! Oh God, we thank you, Jesus. We have been anointed, chosen, and favored. Hallelujah, we sing. We can do amazing wonders and great things through Christ our God. You lavishly gave us your love, for saving your one and only Son. Come on, we say, Jesus, you're my treasure. Hey, you're my double portion. Jesus, you're my treasure. Hey, you're my double portion. Yeah, hallelujah. Yeah, yeah. Oh God, we sing, we have been anointed, chosen, and favored. We can do amazing wonders for you, God. Wonders and great things through Christ our God. You lavishly gave us your love, Lord, for saving your one and only Son. You lavishly gave us your love, oh God, hallelujah, for saving your one and only Son. We say, Jesus, you're my treasure, yeah, you're my double. Jesus, you're my treasure, yeah, you're my double portion. Jesus, you're my treasure, yeah, you're my double portion. Jesus, you're my treasure, you're my double portion. Hallelujah. Today, church, we will declare that when we have Jesus, we have everything. Amen. Amen. And when we have Jesus, we have the victory. Come on, lift up those hands today. Itaas natin ang mga kamay na yan. Hallelujah. As we say, when we have Jesus. Come on, church. When we have Jesus, yes, God. Oh, we sing, Lord. When we have Jesus. Hallelujah. Oh, Lord. When we have Jesus, we have excellence. When we have Jesus, we have everything. When we have Jesus,
gave us your love, oh Lord. The saving your one and only Son. You lavishly gave us your love. The saving your one and only Son. Come on, church. Jesus, you're my treasure. Oh, shall we sing higher? Hey, oh, shit. Jesus, you're my treasure. Yeah, you're my double. Jesus, you're my treasure. Yeah, you're my double. Oh, shall we sing? Jesus, you're my treasure. Yeah, you're my double. Jesus, you're my treasure. Yeah, you're my double portion. Yeah, hallelujah. Yeah, yeah, Jesus, you're my treasure. Sing praise to you, God. Sing praise to you, Lord. Be exalted, oh God. Be exalted in your place, oh God. Hallelujah. 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 Oh Lord, we honor you today. We honor you today with singing, with dancing, oh God, and with lifting of our hands, oh Lord. And Father God, we come to you today, Panginoon. Nandito po kami because we want to meet you more in our midst today, oh God. Nais po naming makatagpo ka. Nais po namin muli maranasan ang iyong pagkilos, ang iyong presensya, at ang iyong kalwalhatian. And God, today, sa aming pong kalagitnaan, hayaan mo po na patuloy na maihayag ang iyong kalwalhatian. Continue to move mightily in our midst today. Fill this place with your power. Fill this place with your favor, oh God, and with your goodness from heaven, oh God. Hallelujah, hallelujah. And let me share to you the word of the Lord from Psalms chapter 51, verse 10 to 12. And pwede po ba natin itong maging dalangin ngayon? Can this be a prayer for all of us as this says, create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Do not cast me away from your presence, and do not take your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation, and uphold me by your generous spirit. Amen? Ito po yung gustong puso ng Panginoon. Ang puso na basag, ang puso na handang ibigay ang lahat para sa kanyang pangalan. Hallelujah! Can we just lift our hands today? And God, we surrender to you all our lives, oh God. We just want to experience your presence. Purify us, God, Lord. We praise your name. Holy, 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 oh God. Hallelujah. Lord, be in our midst today. Be in our midst today. Tanggapin mo po ang aming alay sa iyo na papuri. Tanggapin mo ang aming pagsamba, Panginoon. All this, as we want to honor you, God, for all the good things that you have done in our lives, oh God. Hallelujah. Oh, praise your name.
fight for your call. The battle's not done. Consuming fire, come down and fill me. Ignite once again. I ask your renown. So I lay my confessions. In weakness I'm found to see your fire falling down. Powerful, your word in my heart's like a fire, a fire shut up in my bones. I can't contain, and I can't control. My heart's burning for you. Firefall, your word in my heart's like a fire, a fire shut up in my bones. My life is yours, and all that I am, Lord, I'm burning for you. God, mend these bones, tired and weary, to fight for your call. The battle's not done. Consuming fire, come down and fill me. Ignite once again. I ask your renown, Lord. So I lay my confessions. In weakness I'm found to see your fire falling down. Lord, we sing. Firefall, your word in my heart's like a fire, a fire shut up in my bones. I can't contain, and I can't control. My heart's burning for you. Firefall, your word in my heart's like a fire, a fire shut up in my bones. My life is yours, and all that I am, Lord, I'm burning for you. Oh, Lord God, praise your name, oh. I've been waiting on. Lord, send your fire, come now with your power. Spirit of God, consume me again. My soul awakens, my bones come alive when your fire falls down. Sing, Lord, send your fire, come now with your fire. Lord, Spirit of God, consume me again. My soul awakens, my bones come alive when your fire falls. Lord, send your fire, come now with your power, God. Spirit of God, consume me again. My soul awakens, my bones come alive when your fire falls down. Oh, Lord, send your fire, come now with your power. Spirit of God, consume me. My soul awakens, my bones come alive when your fire falls down. Let your fire fall down. Let your fire fall down.
passion up in my bones. I can't contain, and I can't control my heart's burning for you, powerful. You word in my heart's like a fire, a passion up in my bones. My life is yours, and all that I am, Lord, I'm burning for. Yes, Lord. For. Come on, church, we sing. Oh, Lord. Hallelujah, Lord. I can't contain, and I can't control my heart's burning for you, far from your word in my heart's like a fire. Shut up. My life is yours, and all that I am, Lord, I'm burning for you. Oh, Lord. Hallelujah. Oh, God. Power. Holy Spirit. Holy Spirit. Oh, Lord. I receive your power. I receive your presence. I receive your spirit. There's no turning back. No turning back, God. I receive your power, oh Lord. I receive it, God. I receive your spirit. There's no turning back. No turning back. Oh God, I receive your power. I receive your presence. I receive your spirit. There's no turning back. No turning back. Come and move, Lord. We experience, we believe, God, Lord. Hallelujah, Jesus. The power that brings resurrection, power that sends fire from heaven, power that runs through Elijah. It's a mantle of your power, the power that brings resurrection, power that sends fire from heaven, power that runs through Elijah.
the power that brings resurrection, power that sends fire from heaven, power that runs through Elijah. It's a man to love your power, the power that brings resurrection, power that sets fire from heaven, power that runs through Elijah. It's a man's to love your power. Oh God, we glorify your name. We exalt you, oh God. You are living Father. Oh, you say you're the one true way. Oh God, we sing who was and is to come. Holy, holy God Almighty, Jesus Christ, we exalt thee on the one. You're the one true way. Oh God, fill this place, Lord, and is to come. Holy, holy God Almighty, Jesus Christ, we exalt thee. You're the one true way. Hallelujah, Lord. Who was and is. Oh, you are holy, Lord. Almighty, Jesus Christ, we exalt thee. You're the one. You're the one true way. Oh God, we declare, Lord, who was and is to come. Holy, holy God Almighty, holy, holy God. You are holy, Lord. Holy, holy God Almighty, Jesus Christ, we exalt thee. Oh, you are living God. We praise your name. Oh Lord, we sing our praise to you, Lord. Oh God, we pour it out to you. Hallelujah, hallelujah, Lord. Oh, fill this room, God. Fill your room with your power. Hallelujah, Lord. Oh Lord, we worship you this morning. We glorify your name, oh God. Truly you are worthy of all praise and honor and glory and power, Panginoon. Ikaw ay karapat-dapat ng aming papuri at pagsamba, Panginoon.
ngayong umaga. We hope, Lord, that we have glorified your name, Panginoon, nalugod ka sa aming mga papuri at pagsamba. We know it's not, hindi po ito sapat, Panginoon. Aming lakas ang aming pagsigaw, aming pagkanta, aming pagsayaw, Panginoon. It's not enough. Panginoon, even our lives is not enough to declare your worthiness, Panginoon, your beauty, your goodness sa aming mga buhay, Panginoon. Pero sa maliit na bagay na ito na ginawa namin ngayong umaga, Panginoon, ang aming mga awit, aming pagdedicate ng aming buhay, Panginoon. We hope, Lord, that we have given you honor and glory, Panginoon, na nararapat sa isang Panginoon, Panginoon, napakaganda, na napakabuti, na puno ng grasya, Panginoon. Maraming pong salamat. Panatilihin mo ang iyong presensya, aming kalagitnaan ngayong umaga. Hayaan mo na kumilos ka ng malaya sa bawat isa sa amin, sa pagitan namin, Panginoon, sa loob ng aming mga puso. In us, Panginoon, and within us, Lord, move freely in this place, Panginoon. Iyayaya ka namin, Panginoon, na malaya kang kumilos. Kandungin mo kami ng iyong presensya as we continue, Panginoon, this service. Panginoon, marami pong salamat. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Manatili po tayong nakatayo at let's continue to be in the presence of God sapagkat ngayon po ay First Sunday and we will have our Holy Eucharist. Sa mga wala pa pong mga saro at tinapay, maaari po kayong kumuha doon sa likuran para po kayo po ay makapagbahagi po sa ganito na gawain at makatanggap ng pagpapala mula sa Panginoon. So ihanda po natin ang mga sarili sapagkat ito po ay banal na gawain at importante po na nalalaman po natin ang ating ginagawa. So ang paalala po ni Apostol Pablo sa mga taga-Corinthians ay ganito. So anyone who eats this bread or drinks the cup unworthily is guilty of sinning against the body and blood of the Lord. That is why you should examine yourself before eating the bread and drinking the cup. For if you eat the bread or drink the cup without honoring the body of Christ, you are eating and drinking God's judgment upon yourself. That is why many of you are weak and sick and some have even died. So maaari ko po bang tanongin kung sino po yung first time na makikibahagi po sa ganito na gawain? Maaari po bang itaas ang kamay? First time po na makapag-partake? Sige po, meron po. Salamat po sa pagtaas ng kamay. And maaari ko po ba kayong imbitahan sa maikling panalangin na ito para po maihanda po natin ating mga sarili. Let's pray. Panginoong Jesus, kailangan ko kayo. Maraming pong salamat po sa pagpapako ninyo doon sa krus upang tubusin ang aking kasalanan. Patawarin niyo po ako sa mga nagawa kong kasalanan noon hanggang ngayon. At tinatanggap kita sa aking buhay bilang takapagligtas at Panginoon. Maraming pong salamat sa pagpapatawad sa akin. At para po sa lahat, let's pray. Lord, we continue to ask you, Panginoon, na siyasatin mo ay mga pusang bawat sa amin, Panginoon. Gawin niyo po kaming karapat-dapat na makabahagi sa gawain na to. Lisin niyo po kami ng iyong banal na dugo. Patawarin niyo po kami sa mga kasalanan na gawa namin, Panginoon. We seek, Lord, na kayo po ang linis sa amin. Gawin niyo po kaming karapat-dapat. Maraming pong salamat. Matanggap namin ang kapala sa pamamagitan ng gawain na ito. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Itaas po natin ang tinapay. Ang sabi sa salita ng Panginoon, "For I pass on to you what I received from the Lord Himself. On the night when He was betrayed, the Lord Jesus took some bread and gave thanks God for it. Then He broke it in pieces and said, 'This is my body which is given for you. Do this in remembrance of me.'" Sabay-sabay po natin kainin ang tinapay. Itaas naman natin ang saro.
In the same way, he took the cup of wine after supper, saying, "This cup is the new covenant between God and His people, an agreement confirmed with my blood. Do this in remembrance of me as often as you drink it. For every time you eat this bread or drink this cup, you are announcing the Lord's death until He comes again." Sabay-sabay po nating inumin ang laman ng saro. At tayo po ay magpasalamat, papurihan natin ang ating Panginoon. Lord, we thank you for your love and your grace, Panginoon, na pinakita niyo po sa amin dun sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Dahil sa iyong kamatayan, nagkaroon kami ng buhay na walang hanggan. Panginoon, maraming pong salamat sa pagpapalang ito. Though we are undeserving, Panginoon, we are not worthy of salvation. You make us worthy, Panginoon. Salamat po sa iyong pag-ibig at grasya sa amin at nakakatamo kami ngayon nagpapapala at umaasa kami ng buhay na walang hanggan. Kapiling ka, Panginoon, sa kinabukasan. Maraming pong salamat. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Magsamantala po kayong makakaupo na. Maraming pong salamat. Good morning po sa bawat isa. Good morning everyone. Maaari po bang batiin natin ang ating mga katabi, ating nasa likuran, nasa harapan ng magandang umaga. Ayan po. And minsan lang po tayo magkita-kita. And I'm so honored this morning na i-open po ang bagong series po natin for this month of May. So, alam niyo ba na talagang nakakatuwa that we have this series dahil sa bukod kaming mga nagtuturo po ay nabababad sa isang katuruan na napaka-importante. Ang mga nakikinig rin naman, kayo po ang congregation, ay nabababad rin naman sa isang katuruan. So maganda po yung feedback na naririnig namin because natututunan natin ang mas maayos asang topic, hindi lamang sa isang upuan lamang. Alam naman natin yan na hindi natin natututunan isang bagay sa isang upuan lamang, kundi kailangan paikot-ikot, paulit-ulit natin yung pinapakinggan. At iba't ibang anggulo po yung kailangan nating marinig, kumbaga. And for this month of May, syempre, ang ating topic for the whole month at pag-uusapan natin is all about serving. No? And ngayong umaga, balak ko po na ibahin ang ating pananaw o perspektibo po sa ating paglilingkod. Marahil marami tayong maling katuruan o kaalaman o maaring kinalikhan natin sa simbahan o narinig natin, na-adapt natin ng mga katuruan about serving. And I want us na maiba yung pananaw natin this morning about serving. I think this is the second time na tinuro natin dito sa unahan yung about serving o sa paglilingkod. And I want na magkaroon kayo ng kakaiba na pananaw ngayon this morning about serving. I hope rin na mabigyan ko ng justice ang Word of God this morning sapagkat alam ko na malalim pa at marami pa tayong mahuhukay na katuruan mula sa salita ng ating Panginoon. And I want you to stand up again. Pasensya na po. But this is to honor the Word of God. Let's read from Colossians chapter 3, verse 23 to 24. Ang sabi po dito, "Work willingly at whatever you do, as though you were working for the Lord, rather than for people. Remember that the Lord will give you an inheritance as your reward, and that the master you are serving is Christ." Pagpalain ang pagkabasa ng salita ng Panginoon, makaupo na po kayo. So, ang big idea for our topic this morning or katuruan ngayong umaga is that our service ay hindi po dapat confined sa four corners po ng sanctuary na ito. It should be integrated sa ating buhay, sa ating ginagawa. And in our service, ang ating paglilingkod should have purpose and meaning. Wala tayong bagay na ginagawa natin na walang importansya o halaga. Diba? Bumabangon tayo araw-araw with a goal, with a purpose, may gusto tayong tapusin, may gusto tayong gawin. Hindi tayo babangon kasi hilata ulit tayo kasi wala tayong gagawin. Alam ko, may mga ilang tao na gano'n, pero miserable yung ganong kalagayan. And you have to find purpose and meaning in life. That's why you have to wake up
Ano una mong gagawin? Kung ikaw ay nasa bahay, ikaw ay mag-aayos, di ba? Ikaw ay magbe-breakfast, ihanda mo yung sarili, maliligo ka, di ba? Ihanda mo yung mga gamit mo para sa trabaho, ihanda mo yung mga anak, di ba? Ihanda mo mga bagay na dapat gawin for the day because you have something na kailangan mong gawin o matapos. So, hindi ka babangon, tapos hihiga ulit kasi wala kang gagawin. Hindi mo bubuhayin yung TV, tapos kakain ka na lang tanghalian. Sarap naman ang ganun. Turuan niyo naman po kami kung paano ganun na buhay. Pero, for the most of us, for all of us, I hope, na paggising natin, there's something that we need to do palagi. And that's we are designed ng ating Panginoon to do the work sa araw-araw. Hindi po tayo parang nakahilata lang at walang ginagawa. So we are designed to work either in the sanctuary, in the ministry, or sa secular world. Disenyo po tayo na magtrabaho talaga, na magbanat ng buto, magtrabaho po tayo. And our service should lead something significant sa isang mahalaga at importante na bagay. May patutunguhan, may pupuntahan dapat yung ating ginagawa kahit na secular man yan, o kahit sa ministry na ating ginagawa sa paglilingkod sa ating Panginoon, kailangan palaging may pupuntahan, may patutunguhan. So palaging may dahilan kung bakit tayo naglilingkod. Ang goal ko this morning, ang goal ng salita ng Panginoon this morning is palitan ng ating pananaw perspective about serving. So, the question we will answer this morning is how can we serve with eternal impact? Paano tayo maglilingkod na holistic kumbaga? So kabuuan ng ating buhay ay ating gagawin, hindi lamang sa apat na sulok ng simbahan na ito, tayo maglilingkod, kundi paano yung kabuuan ng ating buhay at mag-serve sa atin na mas mabuti para sa kinabukasan, alam natin na kapiling natin ang ating Panginoon. Diba? Yan ang sasagutin natin. I'm so excited to share to you the Word of God this morning. So we have read kanina, that sabi ni Pablo sa mga taga-Colossians, na that work willingly at whatever you do. Paul means to say that means na serve with wholehearted effort. Ng buong puso, sa ibang translation po nito, with all your heart, with all your might. So yun po yung mga synonym po niya. So ang pinanggagalingan o pinaghuhugutan po ni Pablo dito, sabihin niyo kung masyado ako mabilis magsalita, kakakapi ko lang po. So medyo hyper pa. So ang pinaghuhugutan po ni Pablo dito, kung babalikan po natin yung aakyat tayo ng konting verse, sa Colossians chapter 21 to 22 or mas mataas pa. Ang mensahe po na ito ay para sa mga, hindi ko alam kung mas magandang word, sa mga alipin, di ba? Sa mga slaves. Slaves sa English translation po yung ginamit na word. Kasi naman, wala pa namang mga, noon sa kultura nila at sa panahon nila, syempre may mga alipin pa. Alam naman natin yan kahit dito sa Pilipinas, noong unang panahon ay mga tinuturing na may iba't ibang klase or class of people. And the lower kind of people are the slaves. Yan po yung mga tinuturing na mga utusan. Diba? They have masters, they have authority na over them. May sinusunod sila. Pero alam naman natin sa pagdaan ng panahon na abolish na yung slavery. Wala na po tayong mga alipin ngayon. Alipin na lang ng trabaho. Hindi, joke lang po. So, wala na pong slaves. Ngayon, sa panahon natin, malaya na po ang lahat ng mga alipin at may, hopefully, pantay-pantay na rin ang tingin sa bawat tao. Wala nang prejudice at wala nang sexism, kumbaga. Wala nang separation ng, kumbaga, ng kung ano yung narating mo sa buhay or ano yung katatayuan mo. Iisa ang paningin natin, ideally, sa lahat ng tao. Pero sa panahon nila, there were slaves, merong mga naglilingkod, at maaaring apply natin yung sa panahon ngayon with tayo, mga tao na merong authority over us, sa tayong nire-reportan. Diba? Kunyari, mga empleyado. Sino po mga empleyado dito? Ayan, karamihan po ay may mga nire-reportan ng mga boss. Diba? Meron tayong mga master sa mga supervisor, may mga manager tayo na nire-reportan. I personally ay maraming nire-reportan na mga managers and mga authority na over me. So, ayan. Sino dito naman ay mga may business? Diba? Kung ikaw man ay businessman, ikaw yung sarili mong boss.
Sino ngayon ang boss mo? Di ba, ikaw yung, ikaw yung may-ari ng business, ikaw yung may-ari ng kumpanya, ikaw pala yung CEO. I'm not sure, but I think meron dito, di ba? Na sila talaga yung may pagmamaari ng kumpanya. How about those people? Di ba? Na sila yung master na tinutukoy. And sila yung boss, di ba? Meron tayong ultimate na boss. That is God. So, kahit saan man tayo naglilingkod, whether it's dito sa secular natin na work, it's either in the ministry, we have boss that we need to report to. Diba? Kahit dito sa ating simbahan ay merong mga authority over us at meron tayong maayos na pagkakasunod-sunod kumbaga ng mga hierarchy ng mga tao para sa kaayusan ng mga bagay-bagay. And if you don't have any boss, wala kang tinuturing na any boss, you have God as the ultimate boss. Diba? So wala pong ligtas, lahat po tayo ay may pinaglilingkuran. Kumbaga, meron tayong master. Kumbaga. So, ituturing natin sa panahon natin ngayon, ang tinutukoy ni Pablo doon sa, ang tinuturo ni Pablo sa mga katulad natin na may nire-reportan ng mga master, ay mga boss, is to work willingly. So, wala daw obligasyon. No? Saglit lang po. Work willingly or work heartily ng ating buong puso, ng ating buong lakas. No, ini-emphasize doon sa salita o ini-encourage tayo na maging enthusiastic or maging passionate. Rather daw, manggaling daw out of obligation yung ating pagsunod. It's either in our ministry or in our secular life. Diba? Kailangan daw not out of obligation yung ating pagsunod. Tayo, most of our life actually are spent doon sa ating labas na buhay or secular life. Tama ba? Sino dito more than 40 hours na dito sa church? Diba? Most of us, actually 8 hours or 4 hours lang nandito sa simbahan. Diba? Kung umaattend ka pa ng iba't ibang gawain dito, maybe more than that. Kahit na umaattend ka pa na 3 service, mas madalas pa rin yung buhay mo, o mas marami pa rin yung spend mo na life doon sa labas. Tama ba? Kung ikaw ay estudyante, sa school ka nag-spend most of your time, di ba? Like you are reporting to your teacher, to your principal, sa yung counselor, di ba? Sa yung coach, if you are a player, di ba? You're spending most of your time doon sa labas. Di ba? How many hours ka nag-aaral? Di ba? Pupunta ka sa school ng, let's say, 7 a.m., minsan uuwi ka, 7 p.m., tama ba? Nag-aaral ka ba ng ganong katagal? Sana, di ba? Let's say, talaga napakasipag mong mag-aral, di ba? 12 hours ka nasa school. Di ba? Nasa library ka palagi. Sana totoo. Ayan. Tapos pagdating mo sa bahay, you have still assignments, you have projects to do. Tama ba? And ilang oras na po yun? Let's say 2 hours mo gagawin. 14 hours na. Napakatagal mo nag-spend doon sa secular life mo, doon sa pinagtututukan mo dahil yun yung buhay mo sa ngayon eh. Tama ba? How about if you are working? Diba? Sa aming mga empleyado, ay pangkaraniwan po talaga na nag-OT. So overtime. So yun iba sa amin ay napipilitan pa pumasok ng weekend. Diba? Katulad ko. Joke lang po. So, meron po talaga na gano'n ang mga sitwasyon. Katulad ng ating mga empleyado, nire-require tayo na pumasok ng weekend or mag-spend ng overtime. Ilang oras sa isang araw nagtatrabaho, isang normal na empleyado? 4 hours? Hindi, joke lang. Tama ba? 8 hours. Di ba? Yan ang standard na oras na spend natin na tayo ay nagtatrabaho. Diba? Dapat nagtatrabaho po tayo, diba? Hindi kung ano-anong ginagawa sa opisina, nagpapalamig, no? Ayan, tapos nag-OT ka pa. 8 hours plus 2 hours, 10 hours na. Tapos babiyahe ka pa. Diba? What my point is that we are not spending most of our time dito sa 4 na sulok ng sanctuary na ito. Maaring attend ka ng church is 1.5 hours and your worship is just 1.5 hours. Kasi yung listening to the Word of God is considered worship.
yung pakikinig natin ng salita ng Panginoon, it's considered as worship as well, no? So imagine you have only 1.5 hours dito sa sulok ng simbahan. Papayag ka ba na ganun lang kaliit yung worship mo, yung buhay mo para sa ating Panginoon? Doon umiikot o doon nagpapalit dapat yung ating pananaw pagdating sa paglilingkod sa ating Panginoon. Point 1, encourages us or changes our mindset or elevates, pinopromote nito ang ating pag-iisip. It's not just work, let's not just work willingly dun sa secular natin ng mga trabaho, kundi at whatever we do. So, ang ibig sabihin nito, na ang worship natin ay hindi nakukulong o limitado sa 4 na sulok ng sanctuary na ito, kundi ang worship natin is considered yung ginagawa natin araw-araw. We should honor God at whatever you do. Pinopromote nito, sabi ni Pablo, wag lang work willingly. Doon sa mga bagay na ginagawa nyo, but whatever we do, kailangan daw tayo ay naglilingkod sa lahat ng bahagi ng ating buhay. So, the Greek na word na ginamit doon sa Colossians chapter 3, verse 23 ay exikes. Hindi ko alam kung tama yung banggit ko. Exikes? So, para hindi makalimutan, excites. Nakaka-excite. Diba? From the soul, may hugot ka. From the soul is yung damdamin mo. Yun yung feeling mo. Yun yung pinaguhugutan mo. So, ibig sabihin pala, pag tayo ay nagtatrabaho, pag tayo ay gumagawa, either in the ministry or in our secular life, kailangan daw mayroong kaluluwa. Wow, malapit ka na maging kaluluwa, kaka-work mo. Hindi. Ang ibig sabihin nito, kailangan you have passion. Di ba? You have excitement. Meron ka pinaghugutan na kagalakan. Di ba? Papasok ka ng masigla. Di ba? Hindi ka papasok ng malungkot. Sapagkat may pinaglilingkuran ka na master, which is ultimately ang ating Panginoon. And you're honoring God by doing just that. No, papasok ka, gagawin mo ng trabaho ng maayos. Diba? I hope yun po yung ating ginagawa. Diba? Ang kinocommand ni Paul dito sa mensahe na ito, that let us work willingly, and it applies to all areas or arena ng buhay natin. Kung saan man tayo nandoon. Ikaw man ay ina ng tahanan, ikaw ay nag-aayos ng bahay, you are the household manager. Diba? Yan ang English ng ina ng tahanan eh. Social, diba? The manager of the household. Diba? So, kayong accountant na mga mister ninyo. Tama ba? Sa inyo pumupunta yung yung lahat-lahat. At nagmamanage. Kung may ima-manage man. Diba? Kayo po ang nagmamanage ng household. Diba? Kayo ang katiwala, kumbaga ng bahay. At ini-ensure nyo na maayos ang tahanan. So that's your work. Kung kayo empleyado, you're working as an employee, di ba? Kayo ay mga negosyo, di ba? Kayo ay nagpapanatili ng maayos ng negosyo, ni-ensure nyo na lumalaki yung negosyo nyo. So every part of our life is considered and should be, kailangan kinukonsider natin ito that will honor God. Palaging may uhugutan tayo, palagi ng passion which is to honor God. So kahit maliliit or mundane na trabaho na ginagawa natin araw-araw, is considered dapat na makakapagbigay ng lugod sa ating Panginoon. So, it's either secular or in our ministry, it should be to honor God. Ito rin yung principle na sinusunod na sinasabi ni Pablo ng salita ng ating Panginoon na tayo ay magbigay ng walang bigat o sama ng loob. Diba? Let us give without grudging. Diba? Willingly, joyfully. Ganun daw tayo magbigay. Ganun rin daw dapat, binibigay natin yung ating lakas sa paglilingkod. Without grudging, wala daw. Ano ba yung grudging sa Tagalog? Walang pagdadalawang isip, walang bigat ng loob. Di ba napaisip sila eh. Napatingin doon sa taas, ano nga ba yung grudging? So, walang bigas ng loob, di ba? Walang sama ng loob na nagbibigay, magaan sa'yo na maglingkod every part of your life. So, the praise, whatever you do, ini-promote nito yung ating trabaho sa araw-araw as sacred. Isang banal na gawain. Whatever you do, elevates all work as sacred. Kaya naman pala, somehow kung iisipin mo yung mga Pariseo, yung mga teachers of the law before, they were so strict about how they
act every day. Diba? Mahigpit sila na sundin ang mga batas o kasulatan sa Torah. Diba? May pinagugutan nga naman sapagkat everything that we do should be sacred, isang mahalaga. Hindi lang nila kinoconsider ang kanilang mga sarili na banal doon sa loob ng templo, kundi paglabas nila ay may sinusunod rin sila ng mga rules or batas. Pero, syempre, ang intent nila ay mali sapagkat they want to gain the favor of the people and also salvation. Mali yung intent. But yung kanilang ginagawa somehow makes sense sapagkat whatever we do, we should honor and glorify God. It elevates that whatever we do is sacred. Ay banal. Ay para sa Panginoon dapat. Yun ang hamon para sa atin ng unang puntos. Pinapalitan nito ang ating pag-iisip na hindi lamang dapat sa ministry natin kinoconsider na banal o mahalaga or honoring God yung ginagawa natin, kundi pala sa paglabas natin ng pintuan, paglabas natin ng 4 na sulok ng sanctuaryong ito, ay nagka-count pa rin yun as sacred para sa ating Panginoon. So, nire-reject nito yung half-hearted effort natin sa ating mga ginagawa. Diba? And calls us na nakikita dapat yung ating araw-araw na responsibilidad kahit gaano ba nakakatamad dyan, nakaka-boring, kahit ba iniisip natin gano'n, ito na naman, pag-reportin na naman ako ng boss ko, ito na naman yung report na kailangan gawin ko quarterly, monthly, daily. Diba? Ako ba to? De, joke lang. So, ito na lang, paulit-ulit na lang yung pinapagawa. Pero let us count those daily natin na ginagawa as something or opportunity to honor God. Diba? Yung paghuhugas mo ng pinggan, paglalaba mo, diba? It counts as something or opportunity to honor God. Lahat ng ginagawa natin is something and count as opportunity to honor God sa ating buhay. So, reframe natin yung ating pag-iisip pagdating sa trabaho na ginagawa natin. View your job, view your parenting, pagpapalaki ng anak nyo, di ba? Pagninegosyo, pagtatrabaho as acts of worship. Hindi lang tayo po nag-worship dito sa sanctuaryo, kundi paglabas po natin, lahat ng ating ginagawa is also an act of worship sa ating Panginoon, opportunity to honor God with whatever we do. Diba? So, iniisip kasi natin na limited sa Sunday or within our ministry. Diba? Nililimitahan natin yung paglilingkod natin sa ating Panginoon pagdating sa personal nating life. Diba? Within Sunday or within our ministry. But worship and serving God is integrated within dapat sa buhay natin. So, how can we glorify God? Sa lahat ng ginagawa natin, it's opportunity, pagkakataon po ito para ma-honor ang ating Panginoon. Okay? Let's go to point 2, which is serve for an audience of 1. So sabi ni Pablo, nagpatuloy siya as working for the Lord, as if they are working for the Lord. Kasi ang mensahe nito ay para sa mga slave nga, para sa mga alipin na merong master na nire-reportan. Diba? So, ang sinasabi niya, naglilingkod kayo sa mga master nyo as if you were working for the Lord, not for human masters. So, ibig sabihin ko, ano man yung ginagawa nyo, considered as working for the Lord. Diba? Serve for an audience of 1. Isa lang. Sinasabi ni Pablo na huwag nyo consider na you are working for that person, but promote yung pag-iisip ninyo na naglilingkod ka sa isa lang. Sa ating Panginoon lang. Lahat tayo may nire-reportan, di ba? Pero i-elevate daw natin, i-promote daw natin ang pag-iisip natin na ang pinaglilingkuran natin ay ating Diyos sa lahat ng ating ginagawa. So, our motivation for service ay nagsishift when we realize kung ang ultimate na audience natin ay ang ating Panginoon. No? So, ang earthly recognition ay nawawala. Diba? Nag-fade. Nakakalimutan. Diba? Maaring honor ka as a student sa school mo, pero kinabukasan next year, may bago na namang honor. may bibigyan na naman ng parangal. Diba? Hindi ko disregard ang inyong narating.
Diba, congrats. Pero ang point is that yung earthly recognition, nawawala po yan, nakakalimutan. Diba, yung bonus mo, dahil ginaling mo sa trabaho, mamaya, wala na yan. Nakalaan na nga yan eh. Diba, sa bills, sa mga babayaran. Diba, yung bonus na matatanggap natin, maaring saglit na lang. At yung honor na natanggap natin sa dami ng certificates mo na nakuha, ma-recognition dahil sa galing mo, di ba? Kinabukasan, inaalikabok na yan. Di ba? Makakalimutan ng mga tao, sino nga ba ni-awardan? Di ba? So, kailangan mo pang ipakilala, ako yun eh. Ako yung na-awardan, di ba? So, nakakalimutan ng mga tao the next day, the next moment, the next hour, iba na yung star. iba na yung kilala. Iba na yung in-honor. That's why, yung earthly na recognition fades. Pero yung eternal na rewards are forever. Endure. Will endure. Di ba? Panghabang buhay, pang samantagal. Di ba? Pang matagalan. Yung eternal rewards. So, saan tayo pinapalaya ng if we are serving for just the audience of one? Sa isang audience lang, isa lang yung nanonood sa atin. Which is our God, our Master. Pinapalaya, kita nyo na. 3. Di ba? Baka nga nakabisado nyo na eh. Pinapalaya tayo nito sa people pleasing. So ano ibig sabihin ng people pleasing? You do whatever it takes para mapasaya yung mga tao sa paligid mo. Di ba? This is actually very self-serving. Yung people, nagmumukha lang ito na parang yourself, na selfless ka, di ba? Iniisip mo yung ibang tao. It's actually self-serving ang people-pleasing. Sapagkat gusto mo na mag-recognize ka ng mga tao. Di ba? Deep in your heart, your intent is gusto mong makita na wala kayong magagawa kung wala ako. Yan ang root, yan ang intent ng mga people-pleasers. So pinapalaya tayo ng if we have audience as one, kung isa lang yung in-honor natin, isa lang yung pinaglilingkuran natin, pinapalaya tayo nito from people-pleasing. No, sapagkat ang kailangan lang natin i-please is not people. It's God. Diba? Yung ating kailangan i-please or i-honor sa ating mga ginagawa. So, forget about the people around you. Diba? Kung ikaw ay sasayaw, ikaw ay kakanta, ikaw ay maglilingkod sa ating Panginoon, di ba, forget the people around you. You're pleasing God, not the people. Di ba? So, minsan kasi nahihiya tayo. Minsan kasi hindi natin nagagawin dapat natin gawin kasi iniisip natin yung sasabihin ng ibang tao. Kahit nga pagpipray, di ba? Nagtuturoan pa tayo. Di ba, kung sino magpipray. Kasi di natin alam yung sasabihin, sinasabi natin. Di ba? Pero kung ang audience natin ating Panginoon lang, nakakalimutan natin na yung judgment ng ibang tao. Diba? Pangalawa, bitterness over unmet sa expectation. So, nawawala yung bitterness sapagkat meron kang expectation sometimes, lalo na yung mga trabaho dito, diba? Ginawa mo ng lahat, binigay mo na buhay mo, tumira ka na sa office, diba? Yung pagka-uwi ng mga tao, nandun ka pa rin. Diba? Pag pumapasok yung mga tao, nandun ka pa rin. Umuwi ka ba? Di ba? Hindi man lang basa yung buhok mo, di ba? Hindi naligo pala, no? May mga ganun na tao, no? They have given their whole life to their work, di ba? And sometimes, hindi sila nabibigyan ng recognition, enough na award, di ba? Acknowledgement. And ano yung resulta nun? Nagiging bitter ka. Di ba? Ang tagal mo na naglingkod, para sa boss mo, di ba, naging loyal ka sa kanya, tapos nag-hair ng iba, tapos siya na yung next favorite, di ba, tapos mas mataas pa yung sweldo, di ba? Sa amin ba yun? Hindi, joke lang po. So, bitterness, nagkakaroon tayo ng sama ng loob. Di ba, yan yung Tagalog nitong bitterness eh. Sama ng loob, nagtatanim tayo ng sama ng loob sapagkat hindi natin nagugustuhan yung outcome ng sakripisyo natin. Pero kapag ang Lord lang ang pinaglilingkuran natin, walang bitterness. No, sapagkat na-acknowledge ng ating Panginoon, alam ng Panginoon yung ating mga sacrifices. Later on, makikita natin yan. Discouragement when
efforts go unnoticed. Same lang yan, almost the same with bitterness. Nadi-discourage tayo kasi yung mga effort natin, grabe, pinaglinis ko sila ng bahay, pinagluto ko sila ng masarap, di ba? Yung kanilang mga beds ay naayos na, nalaban ko na lahat ng dapat labhan, tapos hindi ka papansinin. Di ba? Sa mga dito, nagkikip ng kanilang mga bahay, di ba? Hindi na-recognize yung kanilang mga effort, nadi-discourage tayo kasi hindi na-notice yung ating effort eh. Pero kasi ang audience natin, yung ibang tao. Pero kung papalitan natin ang ating isip na ang pinaglilingkuran natin kahit sa mundane task na kinoconsider natin na mundane task yung bagay na yon, kung ang Diyos ang pinaglilingkuran natin, hindi tayo madi-discourage. Sapagkat si Lord ang sineserve natin in whatever we do, lahat ng ginagawa natin. So, pinopromote nito yung ating pag-iisip, no, na instead na maglingkod lang tayo sa earthly masters, again, pinapalitan nito ang ating pag-iisip na dapat ang paglingkuran natin, ang iniisip natin na ino-honor ay ating Panginoon. Okay? So, working for the Lord in the Bible, particularly as seen in Colossians 3, verse 23, means approach to work. No, hindi lang parang para mabuhay tayo, para magkaroon ng means of a living, but it's also an act of service to God. Focus on pleasing God rather than mga tao sa paligid natin. So it elevates, pinopromote nito, inaangat natin yung trabaho, yung ginagawa natin araw-araw, regardless kung gaano man kadali, kahirap, kaimportante, o hindi kaimportante, to a level of sacred duty. Diba? The principle working for the Lord reflects the biblical truth that God is the ultimate authority and judge of all actions. Lahat ng ating ginagawa, kahit nasa labas ng simbahan na ito, God is judge of all our actions and authority ng lahat ng ginagawa natin. So kahit na maliliit na bagay o kahit iniisip natin na hindi importante o paulit-ulit man ito, mga bagay na ito, God is the ultimate authority, lahat ng bagay and judge of all actions. Ayan. So yan ang katotohanan na dapat nating matutunan. So the principle working for the Lord encourages lahat ng mananampalataya, tayong mga naglilingkod sa ating Panginoon to approach yung lahat ng ginagawa natin with the heart of service and desire na maglingkod to honor God. So, a question para sa atin mga kapatid ko, before I end this point, is that saan ba ako naglilingkod? Sino pa naglilingkuran ko? Diba, am I doing this para ma-impress yung ibang tao? Para sila ay malugod? Para sila ay mapapurihan ako? Diba? Mabigyan ng honor ako. Diba? Or to honor Christ. Pag pinapalitan natin yung pag-iisip natin, mas magaan para sa atin maglingkod sa ating Panginoon. So, ang hamon sa atin, kahit na hindi nakikita ang ating ginagawa, maglingkod pa rin tayo kay Lord. Alam niyo ba, there are many people here that working behind the scenes, hindi po natin kilala, marahil hindi natin alam. Diba, minsan nga, makikilala lang na, doon pala siya nagtatrabaho sa ministry na ito nung tinawag dito sa unahan. Diba, pero ang pag-operate ng simbahan po ay napaka-complex, napakahirap na bagay na it's something na talagang si Lord, ang grace ni Lord ang nagpapaandar ng lahat ng bagay. So it's very complex and there are people behind the scenes, not just the people that you see in front. May mga tao po that behind the scenes are working, na unseen, hindi po sila nakikita. So, kaya wag niyo po silang hanapin kasi hindi nga natin nakikita. So, their unseen works, nakikita natin sila yung nagpapalakas ng mga kapatid natin na nanghihina, sila yung nag-i-encourage, so sila yung mga nagpe-pray. Diba, every Friday may prayer watch po ito, may iilan po na talagang matyaga, nananalangin para sa atin. Prayer is very important to keep us, manatili po tayo sa ating pananampalataya. Diba? Ang kanilang pananalangin, pinapanalangin po tayong lahat.
Naniniwala ako kaya tayo ligtas. Naniniwala ako kaya tayo malusog. Diba? Naniniwala kaya tayo malakas dahil may nananalangin po sa atin. Diba? Naliligtas tayo sa mga sakuna. Tayo ay malusog pangangatawan. Malakas ang pangangatawan natin. May kasiglahan tayo because they are someone behind the scene praying for us that we don't know. Diba? Kaya po, ang hamon ko sa atin, for us, panatili ang ating kalakasang spiritual, pray for someone. Diba, manalangin po tayo sa mga kapatid natin sa mananampalataya, for the parents, ipanalangin po natin ang ating mga anak. Diba, your prayer will keep your children. And also, children, pray for your parents as well. That will keep your parents safe as well. So napakahalaga po ng pananalangin at may mga tao po dito sa simbahan na nanalangin para sa atin. Di ba alam mo yun? Kahit wag ka nang bigyan ng pera, kahit wag ka nang bigyan ng recognition or acknowledgement, pero alam mo yun, merong person na nanalangin sa'yo, napakalaking bagay na. Agree ba? Di ba? Pag may isang person na nanalangin sa'yo, napakalaking bagay na because alam mo yun, naalala ka niya sa kanyang panalangin, isang napakalaking bagay na yun. Kahit wala kang monetary, di ba, na natatanggap from that person, pero naipanalangin ka niya, napakabihira na gawin yun. And I think that's a great blessing na dapat na ma-appreciate natin na may nananalangin po para sa bawat isa sa atin. Those are unseen na mga bagay behind the scenes of this church, the work na nangyayari sa likod ng simbahan na ito na hindi po natin nakikita. Kaya nagiging maayos, maganda, pinagpala ang ating mga spiritual na buhay dahil sa mga tao na ito na naglilingkod na kahit hindi na-appreciate, ay naglilingkod pa rin. No, thank you for, alam niyo kung sino kayo, diba? Kaya nga unseen hindi ko kayo kilala kung sino kayo. Diba? I can only recognize some people behind the scenes working, pero you know, yung inyong mga sarili, and God will bless you for doing that job kahit na walang kapalit. Diba? Matthew 6:4, give your gifts in private. Ano ba yung gifts natin? Yung mga talents natin, lakas natin, servisyo natin. Hindi lang ito nag-a-apply sa mga regalo, pera, ano. So let us maglingkod tayo in private. Tatakpan na lang natin worship team. Tsaka yung mga nagbabanda, tatakpan. In private daw And I'm just kidding. So ang ibig sabihin lang na ito, so importante rin na mag-work rin tayo behind the scenes sapagkat we really recognize those people. And i-balance rin natin. Of course, we recognize people in front, katulad namin, nasa harapan. And we also must recognize those people behind the scenes. In private, and their Father ang magre-reward daw sa inyo ng lahat, na nakakita ng lahat ng bagay. Diba? So, may reward rin po pala. Lahat ng tao talagang nagbibigay ng kanyang lakas sa paglilingkod sa ating Panginoon. So, sa pangatlong na tayo, no? So, kanina, review muna tayo ng konti. What's the point 1? Ano daw? Maglingkod ng buong puso, serve wholeheartedly. So, tama. Ano yung pangalawa? Serve anong language yan? Serve na, iisa lang yung audience natin. For an audience of one. Akala ko kung ano yung naririnig. Anong service yung inatinan nyo kanina? So, pangatlo is serve with hope. Maglingkod daw tayo ng may pag-asa. Diba? Sabi ni Pablo sa mga taga-Colossians, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. So gano'n naman pala, meron naman pala tayong matatanggap na reward at dapat daw may asahan tayo habang tayo ay naglilingkod. You will receive an inheritance, pamana. Kung walang pamana sa iyo yung magulang mo, kay Lord may pamana ka. Diba may will and testament yan. Nakasulat. Diba? Pero Jesus died for us already. No? So matatanggap na talaga natin yung inheritance natin. So,
kung walang pamana dito sa lupa, merong pamana si Lord para sa atin. So, tayo ay magpursige sa paglilingkod. So, during discouragement, keep eternal perspective. Kailangan na ating pananaw ay palagi doon sa panghabang buhay, pangsamantagal, pangmatagalan. Kumbaga, yung kinabukasan palagi yung iniisip natin kapag tayo ay naglilingkod, hindi lang ngayon. Sometimes we get tired, we get bored, we lose passion, di ba, sa paglilingkod sa ating Panginoon. But if we have hope or eternal perspective ay binabago natin, nai-inspire tayo sa darating na kinabukasan. Kasi there's a reward coming. Merong reward na paparating sa mga tapat na naglilingkod sa ating Panginoon. Hindi ko binabali, kasi pag sinabi natin naglilingkod lang, maari kasi sabihin natin naglilingkod lang isang tao dahil sa reward eh. Mali yun, syempre that's the wrong intention ng isang taong naglilingkod. Pero wag natin baliwalain na may pagpapalang nakalaan para sa mga tapat na naglilingkod sa ating Panginoon. Hindi natin binabaliwala yun na may pagpapalang darating, may pagpapalang nakalaan para sa mga taong naglilingkod. God meant us for us to enjoy life. Diba? Tayo ay nagsasacrifice for the ministry, diba? Pero hindi tayo papabayaan ni Lord. Alam niya at bibigyan niya tayo ng resulta. Bibigyan niya tayo ng pabor, pagpapala, dahil alam niya na naglilingkod ka ng tapat sa Kanya. So yung pagpapala ng ating Panginoon is not just in the future, pagkapiling na natin siya. No, ngayon may pagpapala kang matatanggap dahil tapat ka sa Kanya. So, while serving with the hope or reward or inheritance is parang hindi naman mali, di ba? Is not inherently wrong pag naglilingkod tayo na may ini-expect ka na reward. Pero importante na consider natin yung nature ng rewards na yun and potential na self-seeking motives, kumbaga, na nanggagaling doon sa reward na inaasahan natin. So the highest service dapat na meron tayo should be coming from our love for God and desire to please Him rather than a desire for personal gain. Diba? Oo, merong pagpapala na darating sa'yo. There's a reward that coming para sa'yo. Pero ang highest motivation natin, kung ano yung paghuhugutan natin ng psyches, diba? Psyches, diba? Should be our love for God. Yun dapat yung pinagkukunan natin ng inspirasyon, yung pag-ibig natin sa Kanya. So the Bible mention, syempre, rewards for faithfulness and obedience sa Kanya, both in this life and the next life. Nakasama siya. This include blessing, spiritual growth, ultimately, eternal life with God. Pero importante na ma-distinguish natin yung ano yung rewards na tangible rewards na maaari nating matanggap and ultimate reward with being with God. So, serving God, it's acceptable to acknowledge na yung mga promises, yung reward ng ating Panginoon dito sa lupa. Oo, meron yan. Darating yan. Pagpapalain ka ni Lord. No? Because God is our inheritance, Jesus is our inheritance, but this should not overshadow the primary motive. Huwag itong matatakpan yung primary motivation natin for our love for God. Kasi self-seeking na yon kapag tayo ay naglilingkod lamang dahil sa reward na matatanggap natin. Ano yung mensahe ni Lord sa mga Pariseo na nalangin openly? Diba, sa mga teachers of the law, natanggap na nila yung reward nila. Sapagkat lalabas sila ay nananalangin, sila ay nagwo-worship. Diba, ano sasabihin ng mga tao? Ang babanal naman nila, ang gagaling naman nila, mga spiritual naman itong mga to. Diba, anong sabi ni Jesus Christ sa kanila? Natanggap na nila yung reward nila. Period. Yun na pala yung reward nila. Pag ginawa na pala natin yung mga bagay openly and just for the sake to accept yung papuri ng ibang tao, matanggap yung papuri to receive the honor of the people, natanggap na daw pala nila yung reward nila. Ano daw sasabihin ni Lord kung tayo ay nanalangin? Kung daw tayo ay maglilingkod sa Kanya? Kung daw tayo ay lalapit sa Kanya? Close the door and pray. So that yung Father natin ay papakinggan tayo. No? So, ultimately, yan ang pinaka
dapat goal natin. No? Kapag lingkod tayo, kahit na hindi tayo nakikita, regardless of hindi tayo sa unahan or we're doing administrative task, diba, sa likuran, diba? At yung pang-araw-araw natin na buhay, dapat ang goal natin is to please and honor God. Serving with hope, pinopromote. Puro tayo promote, diba? Kasi 3 points eh. Serving with hope promotes, elevates a service from the ones that motivated lang ng personal gain, sariling kapakanan, yung rewards lamang yung habol mo, diba? To eternal hope na nanggagaling sa ating Panginoon. So, ano yung mensahe sa atin sa point 3? Mag-persevere tayo na may pag-asa sa kinabukasan. Kahit na feeling natin, di tayo na-appreciate masyado, di tayo na-acknowledge masyado, hindi tayo napapansin sa ginagawa natin ng mga sakripisyo. Di ba? Sa bahay man yan, sa school man yan, sa opisina man yan, especially in this ministry that we do. Di ba? May mga hindi tayo na-acknowledge o hindi tayo nabibigyan ng papuri o sapat na acknowledgement, di ba? So, serve God regardless kahit hindi tayo napapansin. And remember, si Lord ang magre-reward sa atin. Di ba? Kahit di man tayo ma-reward ng mga tao dahil sa sacrifices natin, dahil sa pagsisikap natin, hayaan nyo si Lord ang mag-reward sa'yo. At syempre, mas maganda yung reward ni Lord kaysa sa mga tao. Before I end this sermon, people, in Colossians chapter 3, verse 20-24, tinatransform nito yung ating pag-iisip to something, yung paglilingkod natin, to burden, to something na mabigat, to something na parang ang hirap gawin, sa isang bagay na nagtutulak sa atin na gawing itong buong puso, with joy, with passion, our everyday life, matagpuan natin ang mga bagay, oportunidad para makapaglingkod, makapag-honor sa ating Panginoon. Every task, small or big man yan, is an act of worship. Ito yung pagkakataon para paglingkuran natin si Lord. Mabigyan natin siya ng lugod, kapag ginawa natin yan wholeheartedly, buong puso. Diba? Kapag tayo naglilingkod, tandaan natin, you're not just completing a task. Hindi ka lang nagkukumpleto ng task mo. Hindi ka lang nagkukumpleto ng checklist mo for the day. Hindi ka lang bumabangon para sa matapos yung mga bagay na to. You're trying to honor God with everything that you do. In whatever you do. Yan ang sabi sa salita ng ating Panginoon. And before we end, as I conclude po itong sermon na to, I would like for you to stand up and let's read the Word of God from 1 Corinthians 15:58. And then let's worship God after we read. So, sabay-sabay po nating basahin. A count of 3. 1, 2, 3. Therefore. Sabay-sabay po tayo. Saglit lang. Sige po. 1, 2, 3. Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourself fully to the work of the Lord, because you know that the labor in the Lord is not in vain. Amen. Let us worship the Lord. Pasalamatan natin siya. Bones tired and weary to fight for your call. The battle's not done. Consuming fire, come down and feel me. Ignite once again. I ask your enough. So I lay my confessions in weakness and found to see your fire falling down. Fall, your word in my heart's like a fire shut up in my bones. I can't contain and I can't
Panginoon, ngayong umaga kami po ay lumalapit ng buong puso at buong pagkumbaba, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, sa aming paglilingkod sa iyo, huwag kaming manghinawa, Panginoon. Ikaw ang patuloy na magpalakas sa amin. Some people here, Lord, had been tired, have lost passion, Panginoon, their service for God. Some people don't know what to do with their life. Panginoon, hindi nila alam anong gagawin, ang direksyon ng kanilang buhay. But Lord, right now, you are speaking to each and every one of us. Nagsasalita ka sa aming mga puso at hindi maikli ang inyong kamay, Panginoon, para abutin ang bawat pangangailangan namin, Panginoon. Kaya dalangin namin sa mga naglilingkod sa iyo, kayo po ang patuloy na magpalakas sa kanila, whether they are working behind the scenes, or they are working sa harapan, whatever they're doing in the ministry, Lord, kayo po ang patuloy na magpalakas sa kanila. Bigyan niyo po ang bawat isa na kagalakan na makapaglingkod sa iyo, Panginoon, at sa gayon palagi kami tatayo, Panginoon. Dahil alam namin that whatever we do, it's an opportunity to honor you, Panginoon. At dalangin namin, Panginoon, sa aming paglabas sa lugar na ito, matandaan namin, maalala namin, Panginoon, whether we are doing our job, whether we are studying, whether we are doing business, Panginoon, whether we are in the house, whatever that we are doing, Panginoon, is an opportunity to glorify you, it's an opportunity to honor you, Panginoon, with our life. Maraming po salamat. Gamitin niyo po ang aming buhay, aming mga kamay, ang aming mga paa, awat bahagi ng aming katawan na maglingkod sa iyo, Panginoon. Maraming po salamat, Panginoon. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. This morning is also opportunity na paglingkod sa ating Panginoon, sa ating pamamagitan ng ating mga finances. So ipanalangin po natin yan, ating mga pagkakaloob sa ating Panginoon. Itaas po natin ating mga kamay, Panginoon. Maraming pong salamat sa pagbibigay ng lakas sa amin, pagpapala sa amin, dahil dito may pagkakataon kami na makapagbigay, Panginoon. Bless those people who faithfully give you, Panginoon, na nagbibigay ng may kagalakan, bukas sa kanilang kalooban. Panginoon, pagpalain niyo po bawat bahagi ng kanilang mga buhay, Panginoon. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Patuloy natin itaas ang ating mga kamay. Tanggapin natin ang pagpala ng ating Panginoon. Lord, we receive right now your blessing. Panginoon, binubuksan mo ang kalangitan. You're pouring out your blessing to your children, Panginoon. At inaakit namin ang mga bagay na ito. Ang iyong pag-iingat, pagpapala, pagsama, ang iyong pabor, Panginoon, kagalingan sa mga karamdaman, kalakasan, Panginoon, kagalakan, kapayapaan na nagmumula sa iyo. Maraming pong salamat, Panginoon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen.